May kay kay Attorney Torion, kasi nabanggit mo po na hindi patas ang hustisya sa ating bansa. Subalit, hindi lang siya magiging patas kung mawawala ng lakas ng loob, ang bawat mamamayan natin sa kanyang pananalig sa ating batas. At nawawala ito yung pananalig na to kasi minsan pinaghihinaan tayo ng loob dahil sa tingin natin wala tayong makuhang serbisyo ng abogado na pwedeng magtanggol sa ating mga karapatan, Kaya ipinapasa ko ngayon ang mikropono kay Attorney Torion para malaman po ng ating mga babayan saan ba sila pwedeng dumulog bukod sa Public Attorney's Office, Saan pa ba sila, Panyero, Attorney Torion, pwedeng dumulog para makahingi ng libreng legal assistance? Ngayon kasi, mayroon akong tip sa inyo, yung ating Korte Suprema, you should commend, we should say thank you to the Supreme Court. We would like to recognize pala the presence of our Chair of Membership Committee. Diyan pala si Ma'am Astra. Ang ganda-ganda, parang prinsesa. Yun, So, yung Korte Suprema natin, nagpalabas po ng panibagong rules, Ano yun? ULAS. United Legal Aid, Unified Legal Aid Service. Okay? Anong ginagawa nito? November ito, may technical working group, sa maalala ko. Tapos finally, it was approved and made effective ngayong February, nung last February 2025. And lahat ng mga lawyers po, mandated na magawa ng 60 hours, every 3 years, if my memory serves me right, to render free legal aid service in the form of representation, legal advice, actual appearances in court, maggawa kami ng mga certification na ito pro bono, So actually, yun ang tip. Kung meron kayong what you call this, kaso, may gusto kayong abogado. Sabi, attorney, baka pwede mo ako ma-cover dun sa ULAS na time mo na 60 hours. Tanggapin mo na itong kaso ko. Yun ang tip, Yun ang tip na yun. Kasi yung lawyer na yun, pag mag-submission na naman ng aming mga reportorial requirements, kailangan namin yun. Mahirap naman na mag-imbento kami ng kailangan yung totoo. Ang magaling lang sa akin kasi maraming lumalapit sa akin. Sa aking law firm, I have in Davao, I have 20 kami doon, 20 yung associates ko. 20 nga ba? 18? Mga ganon. Kasi nagdagdag ako ng dalawa, 20. So, maraming lumalapit sa akin. Dinidivide ko sa kanila yung mga pro bono. So, recorded yan sa amin. So, kasi hindi lang ako. Pati rin yung mga individual na mga lawyers kailangan mag-comply. So, yun ang technique na isasabi ko sa ating mga mamamayan. Attorney, baka pwede mo ako sa 60 hours mo. Okay? Yung sa pa naman, hindi ba? Sa lahat ng exam, Sa lahat ng exam, hindi namin maintindihan kung bakit yung pag-release, ng mga successful bar takers, yun talaga yung may media coverage, Pero, ako naman, ang personal na tip ko, dyan sa mga bayan ninyo, sa syudad ninyo, yung mga naglalagay ng tarpaulin, congratulations, attorney, ganito. Tandaan niyo yun para kung hindi man kayo, kamag-anak ninyo, or kaibigan nyo, mga ilangan, tandaan nyo si attorney. This year, ang nag-take ng oath is more than 5,500 lawyers. The other year, mataas na naman, libo-libo po. Marami na pong abogado sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na yung kumuha ng 2022 bar exams kasi 2 years, 3 years yata hindi nag-conduct yung Supreme Court ng bar exam. So maraming talagang pumasa noon. Kaya under this ULAS program, Unified Legal Aid Service, ang mga abogado po ay required bago kayo makapag-renew ng inyong lisensya, part yan ng requirement nyo to prove na nakapag-render kayo ng free legal service.
Kinakailangan namin yan kasi hindi kami makakuha ng certificate of good standing. Hindi kami magiging notaryo, publiko. So, we have to comply with it. It's a mandatory requirement. So, yung mga may 5,000 lawyers na naman, kunan nyo yung mga pero baka kayo, mahiya kayo. Bago pa mang lawyer ito, doon ako siguro kay attorney, ganun. Di ka, Palatiwala. Alam mo, pero magagaling yung mga bagong abogado, Yes, ha? oo. Sila yung mga walking encyclopedia ngayon kasi memorize yan sila, sige yan sila. Mga sila, Peki. Updated yan sa mga kaso ng Supreme Court. Alam mo, attorney, I'm so happy. Parang nabuhayan ako ng loob. Why? Sa dami na naging abogado pala, mga nakapasa, may pag-asa ang bayan. Huwag lang kayong maliliis ng pagpapraktisa na loobis. Di ba? Tama. So gusto ko ipaalam, meron tayong bagong opisina, I hope that Attorney Torion will welcome all the newbies, mga new lawyers. Kasi sa dami ng abogado ngayon, palagay ko, lalakas na yung pwersa natin that nobody can bend the law. Pero ang maganda ngayon kasi the one who says that we can bend the law becomes the ombudsman. Ang hirap. Pero alam mo, may pag-asa. Why? May pag-asa. Maraming bagay na nagaganap na hindi po makatotohanan pero nagiging totoo because of yung sinasabi nga nila na bend nila yung law. Pero ang makakapagpatunay lang yan na hindi nila binibigyan ng boses at pagkilala ay talaga yung kataas-taasang hukom. Pero alam ko darating ang tamang oras at panahon that lalabas lahat ng kanilang paninindigan na sinusuppress nila para hindi lumabas yung katotohanan na talagang nobody can bend the law. Attorney, please. Okay. Wala na akong ibig madagdag dahil na-discuss na po lahat ni Attorney Torion ng mga Galing. pakay na gusto namin mapaabot sa inyo ngayong umaga na mahalaga sa mga pangyayari na nagaganap sa ating bansa. One last matter Yes, lang. sige po. Yung kailangan kasi tayo mga mamamayang Pilipino, i-push natin yung implementation ng Section 31 of RA 9369. Yung manual counting in the precinct level. Kailangan i-push talaga natin kasi walang mangyayari sa atin, mahihirapan tayo kung hindi natin i-push yung implementation ng Section 31 of RA 9369, yung manual counting on the precinct level. There are 3 other laws which mandate it. Even BP 881 or the Omnibus Election Code, Republic Act 9936 of election law, na kailangan basahin yung boto talaga manually in the precinct level, okay? Bago mag-electronic, what you call this, mag-electronic submission, okay? Hybrid election. Hybrid talaga dapat kasi sa United States of America, most of the states there do it even. How much more kita? Oo. Kasi kailangan yung makita ng mga watcher natin at saka kailangan meron tayong data as to the result per precinct so we can marshal all the results per precinct and compare it with the municipal canvassing, with the provincial canvassing, and in the COMELEC canvassing. So yun ang pinaka-importante na hindi natin dapat kalimutan. We have to fight for manual counting in the precinct level. That is how we can safeguard the votes and we can ensure that VP Sara Duterte will become the president in 2028 of the Republic of the Philippines. Sama-sama natin ipanawagan at sigaw yan, ha? At saka lahat dapat dito involved because masalamat tayo, may tumatayo, may lumalaban kahit na pinipilit nilang talagang pabagsakin. Imagine, ang galing niya. Isa lang siya. Ang dami nila, hindi ba kayo nagtataka? Bakit kailangan magsaling puwersa ang iba-ibang mga kulay at iba-ibang mga grupo para sa iisang babae? Ano ba ang problema? Aside for being a beautiful lady and intelligent, marami bang kailangan silang puksain at pigilan? Ano ba? Kitang-kita naman natin ang katotohanan kung ano. Kaya yung iba nating mga kababayan, it's time. Huwag kayong mahiya. Kahit dati iba kulay ninyo. Tanggalin niyo yan. Dahil isipin ninyo ang kapakanan ng ating mga kababayan. Lalo na ng ating inang bayan. We will welcome all of you para lang po maisalba natin ang ating kaawa-awang
bayan. At mga kababayan, yung mga nandun nga sa gera, magpahanggang ngayon, saan ka nakakita? Natuto silang umilag sa mga sumasabog na bomba. Kasi wala naman magliligtas sa kanila. Wala sila nakikitang suporta. Walang nadidinig na suporta. Ang hirap, hindi daw pwede. Akala mo, magtago na lang. O bakit nakagawa ng paraan ang ating VP Sara ng tahimik lamang. Tsaka si Baste. Pati po yung kanyang kapatid. Sa Davao po yung mayor, ha? Hindi sa Pilipinas, kabuuan ng Pilipinas. Kaya nga tama ang kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ang dami mong dinadahilan. Kung ayaw mong gawin, Tumahimik ka na lang. hindi ko nasasabihin. Kaperni? Oo. I-announce ko na rin po, bilang chairperson ho ng National Chairperson